beloved Boss Mike Cervera. Oo, eto, tignan nyo mga kababayan ko. Bobo rin ito, To address this question. Ayan, mga kababayan ko. Parehas na parehas sila ni Sarah. Tignan nyo, anong connect? Pakinggan ho natin mga kababayan kung ano connect, I would like to address this question to the LTO. Kung pwede lang, maiba muna ako, Mr. Chairman. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin, pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli, lalo na sa mga single motor? Kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school. Baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo from the office of the LTO, sir. Kita nyo, ang gusto ho netong isang Congress woman, wala na daw munang huli-huli sa kalsada. Alam nyo mga kababayan, kabobohan din yan parang si Sarah. Alam nyo ba mga kababayan ko, na kapag wala ng huli-huli sa kalsada, beating the red light, bahala na unahan dyan, disgrasya yan! Nakuha nyo mga kababayan ko, pag wala ng huli-huli, syempre kung wala ng huli, kanya-kanya na yan. Labas dito, labas doon, di ba? Betting the red light, bahala na, mag-reckless ka dyan. Di ba mga kababayan ko? Ayan, mag-anarchy sa kalsada, sabi ni Jobro. Totoo yan mga kababayan. Di ba? Kundi, ang tatanga! Oo, ang tatanga mga kababayan ko Yung bang, yung bang gusto mong magpabida sa mga kababayan nating Pilipino, abay, para lang may masabi ka, hindi mo isasaalang-alang yung batas. Parang si Sarah, di ba, ayaw gamitin yung batas? Ganon din ho ito Ayaw nang gamitin yung batas para daw makatulong sa mamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga nanay na mga naghahatid ng mga anak nila, sa mga biyahero, na mga hinuhuli. Paano na mga kababayan ko? Kung hindi mo huhulihin ang isang truck, dump truck, mga cargo truck, yung malalaki, mga 10-wheeler, 16-wheeler, mga malalaki. Kung yan mga kababayan ko dahil wala namang huli, bahala na dyan, sige, kahit nag-red light yan, nako! Nakuha nyo, mga kababayan, ganyan sila mag-isip. Manggigigil ka talaga, George Ramirez Di ba, mga kababayan? Pwede naman kasi, kung ako lang mga kababayan, pwede naman kasi na ipakiusap sa LTO na habang mataas ang presyo ng krudo, mga kababayan ko, pwede naman sigurong babaan yung mga penalties. Ano po? Pero wag mong isasaalang-alang yung mga batas na wag kang manghuli. Alam mo naman ang mga Pilipino abusado yan Pag sinabi mo na wag kang manghuli, lahat yan, aabusuhin yan. Lasing yata, Nelson. Ganun Pilipino kaya yan. Meron na nga batas, abusado pa Yung pa kayang mga kababayan, wala nang huli-huli. Diba mga kababayan? Yan ang problema. Kaya, pwede ba mga kababayan ko, pumili ho kayo ng mga hinahalal nyo. Wag ho yung katulad nila. Usapan na pagtaas ng, mga kababayan, pagtaas ng presyo ng krudo. Baka akala nyo, nung panahon ni Digong, wala namang gera. Ano po? Walang gera nun. Pero, umabot ho ng halos 100 yung presyo. O yan
Si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Oh. Natandaan nyo ba yan? Sinabi ni Digong. Pero yung mga DDS ngayon, galit na galit. Eh, meron namang gera. Sabi ng mga DDS, walang magawa si Bongbong Bangag Marcos. Sabi mga kababayan, walang magawa si Bangag sa krudo. Putik na yan, hindi ba nila naiisip na may merong gera na dahilan ng pagtaas ng langis lahat sa pandaigdigan? Pero dito, mga kababayan ko, tumaas na ho ng kulang-kulang 100. Hindi pa ho natin inaabot yan. Tumaas na ho ng halos 100 kada litro ng krudo, ng gasolina. Abay, si Digong may nagawa ba? Yan wala pang gera. Wala rang magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Wala daw magagawa si Digong sa mataas na presyo ng langis. Galing pa kay Digong. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, gumagawa ng kaparaanan. Hindi ho nasagot at hindi nagsasalita sa mga yan. Pero kung babalikan nyo, yung pamumuno nga, sabi ko nga, ni Digong, eto ho yung sinabi niya. Wala siyang magagawa. Tapos, panaysisi kay Pangulo. Wala stick, walang jo. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Kita nyo? Putulan nyo daw yung leeg niya. Wala daw siyang magagawa sa presyo ng langis. Tapos, kay Pangulong Bongbong Marcos, pinaghahanapan nyo siya. Kay Pangulong Bongbong Marcos, pinaghahanapan ho nila ng bakit hindi magawang mapababa ang presyo ng langis, hindi mapababa ang presyo ng gasolina. Mga bobo, di ba? Kaya, tama yung kataga sa mga DDS Basta DDS, tatanga-tanga! Tao pa ko dito tayo mga kababayan ko. Balikan natin to si Sarah. Hindi ko alam. Piling matalino! Tignan nyo mga kababayan ko, pansinin nyo, yung pong sinasabi ni Sarah, piling matalino. Basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok yan sa korte. Tapos, yung pang-apat, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Michael Powell, abogado ba ito? Wait ka. Basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok yan sa korte. Tapos, yung pang-apat, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Michael Powell, abogado ba ito? Kita nyo mga kababayan ko, walang yaka, piling matalino kang hayop ka. Yung mga message mo, hindi mo nga naaayos. Piling. Pero mga kababayan ko, yung mga pananalita niya parang grade 1 nga lang. Diba? Tapos sasabihin niya, abogado ba ito? Ganyan si Sara Duterte, mga kababayan ko. Tulad niyan. Diba sabi niya madali lang naman ng dala ng eroplano dyan. Ng COVID nga nagawa namin maghakot ng mga taga Davao. Nag-arkila lang kami ng commercial flight para dyan.
Putak na yan, oh. Binatikos ng binatikos, mga kababayan yun. Hindi ba kabobohan yun? O ngayon, mga kababayan ko, ang iingay ng mga DDS. Sabi nila, oo nga, kawawa kami. Eh ngayon, nagbukas na ang airspace. Bukas na ho yung mga airport para ho magsiuwian yung mga DDS na mga OFW na maiingay. Ayaw naman ngayong umuwi. Di ba mga kababayan ko? Ayaw naman ngayon umuwi ng mga DDS kung kailan pwede na silang umuwi. Kaya mga kababayan ko yung mga yan, mga basta DDS talaga, mga bobot mangmang eh. Oo, mga bobot mangmang, buti pa tong ating si Anino. Mga DDS, mga Ito pakinggan nyo ito si Tim Tarty, buti pa to si Inday, mga kababayan ko, may utak eh. O, ito na pakinggan natin. at sa mga yudiputa, mga DDS, mga content creator, kung makapagyaw-yaw sa Pangulo, wagas, at sa mga nagko-comment din na DDS ng mga yudiputa, na mga piling nila, uuwi sila, na kasi daw gera na. O, nasaan na kayo? Open na yung airspace, okay na, pwede nang umuwi ang mga Pilipino ngayon. May aeroplano nang pwedeng magsundo sa ating OFW. Bakit nandito pa rin kayo sa Middle East, mga yudiputa? Bakit hindi pa rin kayo umuwi, mga bagha kayo? Ha? Mga propagandista, mga yawa na to, panay sila banat sa Pangulo, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Kung ano-anong masasakit na salita sinasabi nyo. Tapos ngayon na may aeroplano na, hindi naman pala kayo uwi, mga animal kayo. Paka-video-video lang mga animal, piling affected yung diputa, hindi naman binubumba dito. Tapos kung makariak-react, kala mo naman, pinupulbos yung mga animal. Ginagawa nyo lang kagaguhan nyo talaga sa social media eh. Kung ngayon, nasaan na kayo? Bakit ayaw nyo umuwi? Mga yudiputa. Oh. Kita nyo mga kababayan ko. Ito madalas kong makita sa Facebook. Si Team 30, mga kababayan ko. Totoo naman eh. Ngaw-ngaw, yaw-yaw, buka ng buka, yung mga DDS, nila na, kawawa kami din eh, inaapi kami din eh. Gusto na naming umuwi, ganon ngayong bukas na ang airspace, tama. Bakit di kayo umuwi? Mga hinayo pa kayo. Di ba? Tama si ate, buti pa to si ate. Ito may utak eh. Sabi nito, go sis, bardagulin mo mga salot ng mga DDS. Sinulsulan pa mga kababayan. Di ba mga kababayan, Melanie? Ito na, pakinggan pa natin. At sa mga yudiputa, mga DDS, mga content creator, kung makapagyaw-yaw sa Pangulo, wagas, at sa mga nagko-comment din na DDS ng mga yudiputa, na mga piling nila, uuwi sila. Oo nga, yan nga yun. Hindi naman nagsipag-uwian. Na kasi daw gera na. O, nasaan na kayo? Open na yung airspace, okay na, pwede nang umuwi ang mga Pilipino ngayon. May aeroplano nang pwedeng magsundo sa ating OFW. Bakit nandito pa rin kayo sa Middle East, mga yudiputa? Oo nga! Bakit nandiyan pa rin kayo sa Middle East? Hindi pa kayo magsipag-uwi? Bakit hindi pa rin kayo umuwi, mga bagha kayo? Ha? Mga propagandista, mga yawa na to, panay Oo, mga propagandista yung mga yawa na yan eh. sila banat sa Pangulo, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Kung ano-ano masasakit na salita sinasabi nyo. Tapos ngayon na may aeroplano na, hindi naman pala kayo uwi, mga animal kayo. Oo nga! Diba? Buti pa tong Bisaya na to eh. Diba? Buti pa tong Bisaya na ito. Sabi naghihintay daw, sabi ni Nerd, naghihintay na si Sarah, airspace. Sarah, pwede na, sundin mo na ng aeroplano ni Chabet. Video-video lang mga animal, piling affected yung diputa, hindi naman binubumba dito. Tapos kung makariak-react, kala mo naman, pinupulbos yung mga animal. Ginagawa nyo lang kagaguhan nyo talaga sa social media eh. Kung ngayon, nasaan na kayo? Bakit ayaw nyo umuwi? Oo nga. Mga diputa. Mga puta daw kayo. Alam nyo, mga kababayan ko, ganyan talaga sila eh. Eto pa sample na naman ng DDS. Akin yan. Okay, go. Akin yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano sama ng mga itsura. Ang sasama ng itsura na mga kababayan, mga uto-uto pa. Ganito yung niyayaw-yawan ni ate.
Akin yan. Akin yan. Putik na yan, pinag-aagawan yung karton, oh. Kanino bang mga magulang ito? Hindi ba kayo nahihiya para sa kanila? Pati karton, mga kababayan, oh. Oh, eto na, oh. Akin yan. Akin yan. Gusto mo yan? Yes. Ako din. Sige, magagawan tayo dyan, ha? Sige. Kasi gusto kong maano yung apat na stand. ako, ikaw wala. Marami akong sasakyan. Oh, kita nyo, nagpayabangan pa sila. O, dali na. Iyo ba yan? Hindi ka pala marunong mag-drive, eh. May kotse ka, hindi ka naman marunong mag-drive. Wala rin, mga kababayan. May kotse, hindi marunong mag-drive. Tuloy. Okay. Naka-record, ha? Iyo o akin? O, halikan mo nga si PRRD. Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan ko, halikan mo si PRRD yung karton. Hinalikan din eh. Oh. O, halikan mo nga si PRRD. Ihag mo nga kung talagang sa'yo yan. Bugbugin kita dyan. Mga utu-utu naman talaga kayo. Lahat naman kayo mga utu-utu talaga eh. Di ba? So anyway, mga kababayan, magbabalik po tayo mamaya. Oo, inabot na tayo ng oras at ako po ay may lakad pa. Muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod na laging nagbibigay ligaya, aliw, katatawanan at kasiyahan sa inyo. Wala na pong iba kundi si Mike Cervera, ako po yun, na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Syukran. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.